Nagsimula ang episode 2 na ipinakita ang isang nakaraan ni Luffy kung saan nagpa-practice si Luffy ng kanyang gumagoma pistol. Pinaalalahanan siya ng babae na mag-ingat siya sa paggamit ng kapangyarihan dahil ang bawat kapangyarihan na galing sa Devil Fruit ay maaaring mawala kapag ikaw ay nasa tasa tubig dagat. Tapos ay biglang dumating si Shanks at sinabi na hahanapin nila ang One Piece. At sinabi ng batang Luffy na sasama siya para hanapin ang One Piece. Tinanggihan siya si Shanks dahil hindi na sila muli pang babalik. Kaya nalungkot ang batang Luffy. Samantala sa kasalukuyan ay nabuksan na ni Nami Lock ng mapa kaya pinakita niya kung saan ang daan papuntang Grand Line. At nakarinig sila ng isang pagsabog na abutan na pala sila ng Navy at pinatulog sila sa pamamagitan ng usok. Bago mawalan ng malay ay agad nilunok ni Luffy ang mapa. At nang magising ay nalaman nilang nasa loob na pala sila ng isang kahon at kinuha din ang kanilang mga sandata. Tapos ay nag-alala si Nami sa mapa, ngunit sinabi ni Luffy na ligtas lang ito. Tapos ay bumukas ang kahon. Dito ang nagpakita na rin ang isang payaso na babi na isa ring pirata. Ikinulong niya at ginawang papet ang lahat ng mga bihag nito. Pinipilit niyang patawanin ang mga ito kahit na wala namang nakakatawa sa mga joke nito. Tapos ay tinanong niya si Luffy kung saan itinago ang mapa dahil gusto niya ring maging hari ng mga pirata. Tapos ay kinuha ni Nami ang sombrero ni Luffy at hinagis ito pataas at kinuha ito ni Luffy sa pamamagitan ng paghaba ng kamay nito na ikinagulat ng lahat. Tapos at tumakas si Nami. Subalit natigilan siya dahil nakita niya ang pagkasira ng lugar na ito. Kaya naibalik ulit si Nami ng mga tauhan no Bob at dahil ayaw nilang ibigay ang mapa ay sinabi ni Bobby na dalahin sila Nami sa Green Room at sa Shellstown ay dumating na ang base admiral na guard na nakahuli sa hari ng mga pirata na si Gold Roger. Nagyayabang si Morgan sa kanyang kapangyarihan, subalit alam naman ni guard kung ang nangyari na kanya, hinanap naman ni Hard si Kobe na pinaghihinalaan niya. Samantala tinali naman nila si Zoro at kinulong sa hawla si Nami. Ngunit nakakita si Nami ng isang stick na ginamit niya para mabuksan ang lock at naririnig din niya ang pagsigaw ni Luffy dahil tinututor siya ni Bobby sa pamamagitan ng paghatak sa katawan nito. Ngunit kahit na nasasaktan na ito ay nagawa pa rin itong ngumiti kaya nainis si Bob at kinuha ang balumbon nito at alam pala niya na kay Shanks ito dahil magkaaigan pala sila. Pagkatapos ay sinabi niya na naiinit ito sa kanya pero hindi naman totoo. Tapos ay inutusan niya ang matanda na hatakin pa ang lubid hanggang sa magkapira-piraso ang katawan nito. Subalit tumanggi ang matanda kaya ginamit niya ang isang bata para takutin ito. Sobrang nagalit si Luffy kaya nang makawala ay ginamitan niya ito ng kanyang gumaguma pistol kaya tumilapon ang ulo nito sa isang audience, ngunit bumalik din ito agad sa kanyang katawan. At sinabi nito na kumain din siya ng Devil Fruit ito ay ang Chop-Chop Fruit tapos ay ginamitan nito si Luffy ng isang prutas naman pulang usok para patulugin ito. Samantala habang binubuksan ni Nami ang lock ay biglang dumating si Kamandi para maghiganti dahil si Zoro pala ang pumatay sa kapatid nito. Pinaglaruan niya si Zoro sa paghagis ng punyal. Samantala ay pinatawag naman ni guard si Kobe para imbestigahan ito. Sinabi ni Kobe na hindi naman talaga niya sinusuportahan ang mga pirata dahil pangarap talaga niya ang maging Navy. Tapos isang flashback ang ipinakita kung saan makikita na nagbalik ang lalaking nanggugulo sa bar. Nagalit si Luffy at pinalayas niya ito. Kaya binitbit siya nito tapos ay dumating si Shanks at nilabanan ang mga salbahin pirata dahil ayaw niyang nakikita na sinasaktan ng kahit na sino ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nilang matalo ang mga kalaban ay hindi na nila nakita ang batang Luffy. At sa kasalukuyan ay nagising si Luffy na nasa loob ng isang tangke na may tumutulo na tubig ng dagat. Alam ni Bob ang kahinaan ni Luffy dahil pareho silang kumain ng Devil Fruit. Tapos ay tinanong ni Bob si Luffy kung nasaan ang mapasinabi din ito na walang dadating na kaibigan para tulungan ka kaya kung ibibigay mo ang mapa ay gagawin niya pa itong tauhan niya subalit tumanggi si Luffy kaya nilakasan ni Bob ang tubig kaya't umabot na ito sa leg ni Luffy. At sa isang flashback ay kaya pala nawala si Luffy ay kinuha pala ito ng lalaking nagwawala sa bar sakay ng isang bangka. Tapos ay sinabi nito na wala nang tutulong sayo. Ngunit biglang itinaob ng isang halimaw ang bangka nito, kaya tumilapon si Luffy sa dagat, ngunit agad naman siyang nailigtas ni Shanks.
pagkakain ng halimaw sa sigang lalaki, ay humarap naman ito sa kanila, ngunit hindi natakot dito si Shanks, at pinalayas niya ito ng tapos ay niyakap ni Luffy si Shanks. Naiyak siya dahil nakita niya na naputol ang isang kamay ni Shanks nang dahil sa kanya. At sa kasalukuyan ay nakatali pa rin si Zoro, at pinaglalaruan ni Kabaddi, ngunit mabuti na lang at nabuksan na ni Nami ang lock, kaya sinipa niya si Kabaddi at sinakal ito ni Zoro. At habang nalulunod na si Luffy ay hinagis ni Nami ang isang sibat sa tangke kaya't agad nabasag ito. Pagkatapos at hiniwa ni Zoro ang katawan nito, ngunit bumalik lang ito sa dati nitong anyo. Ginamit ni Bobby ang kanyang katawan upang maging sandata. Tapos ay ginamitan siya ni Luffy ng gumaguma pistol, kaya nabutas ang katawan nito subalit bumalik lang ito sa dati na parang walang nangyari. Sinabi ni Luffy na ilagay ang ilang piraso ng katawan nito sa kahon kaya't ulo, kamay at paa na lamang ang mga natira dito. Tapos ay ginamitan ulit siya ni Luffy ng gumaguma pistol kaya tumilapon ito ng napakalayo. Bago umalis ay hindi nakalimitan ni Luffy na pakawalan ang mga taong ikinadena ni Bobby noon na nag-aakalang ganun din ang gagawin sa kanila nila. Sinabi ni Luffy na kakaiba siya sa ibang pirata dahil wala siyang hinihingi na kahit anong kapalit. Samantala ay inanunsyo ni Guard na wawakasan na niya ang pangarap ng mga pirata na nagnanais makapunta sa Grand Line at tutulungan sila ni Kobe sa kanyang paglalayag. Iginapos niya si Morgan dahil sa pagpapabaya nito sa kanyang tungkulin. Binigyan naman sila Luffy ng ilang piraso ng tinapay ng mga tao, ngunit kumuha lang si Luffy ng isa dahil alam niya na mas kailangan nila ng pagkain. At sa nakaraan ay ibinigay ni Shanks ang kanyang balang bon kay Luffy, at sinabi na ito ang kanyang buong mundo, at ibalik mo na lang sa akin, pag naging isang hari ka na ng mga pirata, at naiyak siya nang magpaalam na sa kanya si Shanks. Nabutas ito kaya tinahi ito ni Nami dahil alam niya na mahalaga ito kay Luffy tapos may tinawagan siya kwarto. At sinabing ako ito. Pwede mo nang sabihin sa kanya na nasa akin na ang mapa. Hanggang dito na lang muna. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mo ng karugtong maaari kang mag-comment at pakifollow na rin ang munti nating page. Kita-kita ulit tayo sa next video.